Nagsimula ang episode 8 kung saan ay makikita ang batang si Nami na tinitiis ang sakit ng pagtatato sa kanya. Nagsimula na siyang gumawa ng isang mapa para kay Arlong at idinikit niya ito sa dingding at kahit si Arlong ay hangang-hanga sa kanya, ngunit makikitang nakakadena ang kanyang isang paa, at sa kasalukuyan ay nakita nila ang winasak na nayon. Pagkatapos ay dumating ang mga taga-nayon na gustong turuan ng leksyon si Arlong ngunit pinigilan ni Nami na labanan sila Arlong, dahil talagang mas malakas ang mga ito kesa sa kanilang inaakala, ngunit gusto pa din nilang makaganti sa mga ito, dahil pagod na sila sa ganitong klase ng kalupitan, ngunit ngayon ay nanguna na si Luffy at nagpasya na siya na labanan na sila Arlong, at lumakad na sila upang bugbugin ito na parang isang inalog na duhat, samantala ay nakarating na sila Garp sa barko nila Nazumi, at pinagalitan niya si Nazumi dahil nabalitaan nito ang ginawang pagsalakay ni Arlong sa Coco Village, ngunit sinabi ni Nazumi na gawa ito ng isang walang awang pag-atake ng isang pirata na walang iba kundi si Luffy, kaya't sinabi ni Kobe na hindi totoo yan dahil alam niya na hindi ito magagawa ni Luffy. Pagkatapos ay tiningnan ni Garp ang mapa at tinanong kung nasaan na si Luffy. Samantala ay inatake na nila Luffy ang part ni Arlong, nilabanan nila Zoro at Sanji ang mga tauhan nito, ginamit ni Zoro ang kanyang espada upang mapabagsak ang mga ito, samantala ay ginamit ni Sanji ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, samantala ay nagtatakbo naman sila Nami at Luffy papunta sa kwarto ng mga mapa. Pagkarating nila doon ay nakita ni Luffy ang kadenang bakal, kaya't sinabi ni Nami na ito ang kanyang kadena at hinanap din niya ang mapa. Pagkatapos ay dumating si Arlong na dala ang kanyang malaking sandata, samantala ay hinabol si Usopp ng isang tauhan ni Arlong at gusto siyang patayin nito, uminom ito ng alak at ginamit niya ito upang patamaan si Usopp kaya't agad na nagtago si Usopp sa likod ng punong nabuwal, samantala habang nakikipaglaban ay naglolokohan naman sila Sanji at Zoro. Pagkatapos ay inakusahan ni Arlong si Nami na niloko siya nito, ngunit ang katotohanan ay si Arlong talaga ang nanloko dahil siya ang nagpapunta kay Nazumi kay Nami, pinagtawanan siya ni Arlong at inamin niya ito, gusto ni Arlong na tapusin silang dalawa dahil alam nila na plano niyang pamunuan ang buong mundo sa pamamagitan ng mapa ng Grand Line. Nagalit si Luffy sa pangmamaliit nito kay Nami at nang tagain siya ni Arlong ng malaking espada sa leeg ay sinira niya ito, sinabi niya na hindi isang bagay si Nami para gamitin mo dahil siya ay isang tao, na may sariling kagustuhan at pangarap, at kinuha mo ang lahat ng iyon sa kanya. Pagkatapos ay pinalabas na niya si Nami at pinatamaan na niya si Arlong ng kanyang gum-gum pistol, samantala ay sinabi ni Buggy na palayain na siya dahil nandoon ang kanyang katawan, dahil kung makakabalik siya sa kanyang katawan ay maaari na siyang makatulong kila Zoro. Pinakawalan na nila ang ulo ni Buggy ngunit niloko lang pala sila nito at agad na itong nagtatakbo, kaya't inasahan na lang nila Zoro ang kanilang mga sariling kakayahan upang harapin ang mga kalaban, at sa gubat ay nagpatay-patayan si Usopp, pagtalikod nito ay bigla niyang tiniredor ang alak nito kaya't nasunog ang taong isda at namatay, samantala ay inihagis siya ni Arlong kaya't galit na inatake niya ito ng kanyang gum-gum pistol, kaya't nabasag ang mga ngipin nito ngunit ilang sandali ay muli na namang tumubo, kaya't napagtanto ni Luffy na hindi niya magagawang talunin ito, ngunit maaari niyang maparusahan ito sa pamamagitan ng pagsira ng mga mapa, kaya't sinimulan niyang wasakin ang mga pader. Pagkatapos ay sinabi ng karate man na baliw si Nami dahil naniniwala siya sa mga mahihinang katulad nyo, kaya't nang dahil sa galit ay tinadyakan siya ni Sanji ng napakalakas, at pagkatapos ay nagsama-sama na silang lahat at umaasa sila na sana ay okay lang si Luffy. Samantala matapos gum-gum gat lang ni Luffy si Arlong ay sinundan niya ulit ito ng gum-gum battle axe kaya't dahil sa lakas ng kanyang pagkakasipa ay lumubog sa lupa si Arlong at gumuho ang gusali. Kaya't nag-alala silang lahat sa labas kay Luffy, ngunit makikitang ligtas itong lumabas at sumigaw na Nami kaibigan ka namin at kami ang iyong crew, at pagkatapos ay nagtawanan na silang lahat. Kinagabihan ay nagdiwang ang Coco Village at nagluto din ng masasarap na mga pagkain si Sanji, pagkatapos ay dumating ang lolo ni Luffy at ipinag-utos nito na hulihin silang lahat, ngunit tumanggi sila Kobe at Helmepo. Hinamon ni Garp na lumaban si Luffy kaya't ginamit ni Luffy ang kanyang gum-gum pistol, ngunit iniwasan ito ni Garp at sinuntok niya si Luffy ng ilang beses, ngunit patuloy pa ding sinasabi ni Luffy ang kanyang pangarap na maging isang hari ng mga pirata at makuha ang One Piece. Alam ni Garp na matigas ang ulo ng kanyang apo na kagaya niya, at hindi pa din makikinig ito sa kanya, kaya tumawa na lang si Garp at hinayaan na lang sila Luffy.
Ngunit hinikayat pa din ni Nazumi si Garp na hulihin si Luffy ngunit bigla siyang hinampas sa ulo ni Nami kaya't bumagsak ito, at sa sumunod na eksena ay makikita natin si Nami sa puntod ng kanyang ina, sinabi niya na mama nagawa ko na, malaya na ako, pagkatapos ay dumating si Nojiko at sinabi nito na manatili na lang siya sa nayon, ngunit sinabi ni Nami na kailangan niyang umalis, samantala ay dumating si Kobe upang dalhin ang poster ni Luffy nang may malaking pabuya sa kanyang ulo, dahil sa tuwa ay inakap niya si Kobe dahil gusto talaga niya ang maging isang wanted, at pagkatapos ay ipinakita niya ito kila Nami. Alam ng lahat na dahil dito ay hahabulin na sila ng mga pirata, at kailangan nilang maging maingat, dahil nasa panganib na ang kanilang mga buhay. Ngunit hindi naman ito sineryoso ni Luffy dahil pupunta sila ng Grand Line kung saan ay matutupad na ang kanyang pangarap, nakita ng lahat ang poster at natuwa silang lahat dito. Proud sila Zeph Makino at Kaya dahil nakamit na ni Luffy ang maging isang pirata, naging team din si Buggy at Alvida upang hulihin siya, natuwa din si Garp nang makita ang poster, pagkatapos ay dumating sila Kobe at Helmepo para sa kanilang kaparusahan dahil sa kanilang ginawa, ngunit mas minabuti na lang ni Garp na bigyan sila ng training, samantala ay nagpapahinga naman sila Shanks at ang kanyang mga kasamahan nang dumating si Mihawk at ipinakita nito ang poster ni Luffy. Kaya't nang makita ay tuwang-tuwa silang lahat at sinabi niya sa kanyang crew na umorder pa ng mga alak dahil gusto nilang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. At sa barko ng merry-going ay nagtanim sila ng mga tangerine upang hindi ma-miss ni Nami ang kanilang nayon. Naghanda din sila ng isang sorpresa kay Luffy kung saan ay nilagay nila ang poster nito sa layag ng barko, kaya't walang mapaglagyan ng tuwa si Luffy matapos niyang makita iyon, at pagkatapos ay ipinatong na nila isa-isa ang kanilang mga paa sa bariles at sinabi ang kanilang mga pangarap, at nagtungo na sila sa Grand Line na kanyang pangarap, at dahil dito ay handa nang mamatay ang kanyang crew dahil sila ay tunay na mga magkakaibigan. At dito na po nagtatapos ang episode 8, ang pinakahuling episode ng season 1 ng One Piece. Kita-kits ulit tayo mga lods sa season 2. Huwag mo po kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod na magagandang mga Tagalog movie recap. Maraming salamat sa panonood mo lods, God bless.